Hi guys! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-add ng script sa DHCP server. Kasi nauso ngayon yung IPOE. Uh, Bali yung iba nagma-migrate na sa IPOE katulad ng PLDT and Globe. Lahat yan. Dati, di ba, mga SME may SME account natin sa PLDT naka PPOE pa. Pero pag nag-apply ka kasi ng bago ngayon naka IPOE na. Kasi naman madali lang naman siya. Para lang din talaga siya. Basically DHCP server talaga siya eh. Problema lang dito ay hindi mo na wala siyang authentication, hindi mo na kailangan ng username and password tulad sa POE server na kailangan mo ng username and password pa. Pero pwede rin naman yata lagyan ng authentication gagamit kaya yata ng Regis. Pero papakita ko ngayon yung simple lang. Bago pa lang din naman ako nag-aaral dito eh. Bale ito guys, nakita ko lang siya dito sa internet. 2019 pa. Kung paano automatic siyang mag-a-add ng sa simple queue natin sa MikroTik. Halimbawa, na-detect niya yung router, automatic siya mag-a-add ng dito sa simple queue. Tapos maglilimit na rin siya. Pero ito kasi, itong script dito, wala siyang burst na kadalasang ginagamit natin sa PPOE server natin. So ito, try natin lagyan. Lalagyan natin siya. So start na tayo guys. May mga gawa na ako dito. Bali, ang una ko kasing ginawa dito ay nagad ako ng bilan. Ito. Para mas maganda, syempre. At least kung sinalpak lang client mo yung unconfigure na na uno mo, hindi siya magkaka-internet. At least pag kung hindi niya naman alam kung ginamit mong bilan eh. At least naka-sub siya sa'yo tapos alam yung admin. Siyempre, ang mangyayari nun, pwede niya gawin sa ibang expon yun. Nangyari, pinakailaman yung knockbox mo. Nilagyan niya ng niya punta sa ibang bahay. Hindi mo alam. Kaya naka-monitor ka rin dito sa MikroTik mo. Or, i-whitelist mo lahat nung MAC address nung mga ONO mo sa OLT. Tapos pag merong dong MAC address na hindi naman dapat nalabas doon, block mo na lang. Ayun lang. Ayun lang pangit sa PoE. Pero tulad nga sinabi, alam ko pwede gumamit ng Radius. Si Tauki, yung billing, meron rin siyang IPOE. Parang nga automatic na rin siyang nadi-disconnect. Kung halimbawa, marami ka ng clients, pwede mo siya i-migrate kung gusto mo mag-migrate ng IPOE. So, itong gagawin natin ay basic lang. Sinundan ko lang din naman to. Kasi ako makatulog, try ko gumawa ng tutorial. Sana masundan nyo kahit alam ko medyo magulo ako mag-explain. Ayun. Dito sa MikroTik natin, add lang tayo ng bilan. So, nag-add ako ng bilan, tapos ito pangalan, APOE bilan. Tapos yung bilan ID niya is ginawa kong 1. So, dapat unique. Ikaw bahala kung anong gusto mo. Pwede 10, 20, ikaw bahala. Gusto mo. Tapos, next natin, pagtapos natin dito mag-add bilan, punta tayo dito sa address. Sorry, happy basics ta. Yan, addresses. Yan. Add lang tayo ng bilan. Ay, ng addresses. Siyempre, after ng addresses, kailangan din natin mag-pool. Ayun. Ito.
Post nyo na lang guys kung medyo mabilis. Ayun nga, ulit tayo. Nag-add ako ng bilan, which is yung bilan ID ko is 101. Tapos next, nag-add ako ng addresses. Ito yung addresses. /24. Nag-add ako ng IP pool. Yan, para makuha akong IP, syempre. So, after, pag nagawa mo na yung lahat, punta ka na dito sa DHCP server. Ayan, gagawa ka na ng itong DHCP server. So, kadalasan, pipindutin mo lang naman yan. Tapos, hanapin mo yung ginawa mong bilan. Tapos, next na lang yan. So, after mo dyan, syempre, punta ka dito sa generals. Pag nagawa mo na tong IP bilan. So, itong list time. Gagawin mo dito sa list time para malaman mo na na-disconnect agad si client. Babaan mo lang, gawin mo lang 10 seconds lang. Tapos yan, as is naman na yan. Wala na akong binago dyan. Dito, wala rin akong binago dyan kasi mag-script naman tayo. Ayan. As dito sa script, so ito yung script na pinaggagawa ko. Kopyahin nyo na lang. Palakin natin. Yan. Copy nyo na lang yan guys. Ito may burst na to. Bali nakalimit siya ng 10 Mbps, 10 Mbps. Tapos nag-add ako dito ng burst limit. Tapos burst threshold, burst time, kung gaano katagal mag-burst. Tapos yung parent ay parent nitong simple queue. Dapat case sensitive to guys ha. Dapat kung ano yung nandito, dapat parehas na parehas. Pag gumawa kayo ng simple queue, katulad nito. Yan. Ito. Ayan, yan yun. Nakopihin nyo lang yan. Wala pa akong clients eh. Siyempre, hindi pa tayo nagsiset up. So, pag nakopy nyo na to, siguro lalagay ko rin to dito sa description para hindi na kayo magta-type dyan. Pag nagawa nyo na to lahat, punta na tayo dito sa sa setup na natin yung router natin, yung ONU. Ang gamit ko palang ONU guys is Bisol, tapos yung OLT ko ay Yoso. Hindi ko alam tawag eh, basta ganun. Yoso siya. Yung pinakamurang OLT. So, disconnect muna tayo dito. Punta muna tayo dito kay Bisol. Yan, dito tayo sa 5G para mabilis. Tapos disable natin to para hindi mag-conflict. So guys, sobrang tagal niya na. 2019 pa siya. Walig na, in-edit ko lang talaga to. Tapos naglagay lang ako ng burst. Tapos ginaya ko lang siya. Ito hindi ko na to sinundan eh. Kasi ang gusto ko lang naman mangyari, pag nag-connect yung router ko, ma-add siya dito sa simple queue ko. Tsaka at the same time, syempre nakalimit siya. Tapos may burst. Ayan. Pasukin natin yung admin ng router. Yan. Admin. MC2A. Dito sa OneInfo. Ayan, wala pa siyang nakakonfig. Wala pa. Ito guys, depende sa router kung paano setup ng ng IPOE. Pero kadalasan naman diyan naka lang siya. DHCP mo lang siya. So dito sa model na to, itong B282DAC na to, ganito mag-setup ng IPOE. Ano lang to eh.
Ito yung 4 na antena na Bisol. Maganda to guys. Ito bilhin nyo ring router. Ayan, setup na natin yung 1. So, bale yan, add lang tayo new 1 dito, route ang pipiliin natin. Tapos, DHCP. Sinable lang natin yung VLAN. Tapos, yung VLAN na ginawa natin kanina, yung VLAN ID natin doon is 101. Tapos, ito 0. Ito guys, trinay ko to ng internet Nagkakaroon siya ng IP address sa MikroTik. Tapos, sa status, nabibigyan naman siya ng IP. Pero, sa end device, pag nag-connect ka na sa Wi-Fi, wala siyang internet. Kaya, siguro, ang select natin dito, itong TR069 underscore internet. Tapos, check natin mamaya kung may internet pati yung mga Wi-Fi. Ayan. Check lang natin to. Kadalasang setup sa mga router. Sa apply. Wait lang natin. Ayan. Check na tayo. Punta tayo sa status. Ayan guys. IPOE na tayo. Ito yung IP address. Ito yung galing na to ng MikroTik. Protocol niya, IPOE. Ito yung VLAN ID na ginawa natin guys. So, check naman natin kung may internet. Ayun. Internet na siya. Tapos, naalala nyo, nag-burst tayo doon ng... Kasi hindi ko yata mapapasok hindi ko mapapasok Nag-burst tayo ng 20 Mbps. Ang totoong speed nito is 10 lang. Try naman natin mag-burst. Kung gagana yung burst na linagay natin sa script. Ayun, gumagana siya guys. Hindi lang, bumababa. Opo. Sabay-sabay. Try natin. Ulitin. Oops. Ayun. Gumagana yung burst natin guys Ayun 19 point something. Tapos, kung mag-add kayo ng burst time, siguro kayo na bahala. Ito kasi parang 10 seconds lang yung burst time nito kaya bumababa din siya Tapos check naman natin yung MikroTik natin. Check natin yung MikroTik. So, balik tayo dito. Kasi hindi ko mapasok yung MikroTik ko Off muna natin tong Wi-Fi. Ayun. Automatic siya guys Automatic siya nandito. Tapos kung i-check natin dito list, ito yung Bisol na ginawa natin. Tapos, try naman natin siya guys patayin. Pero yung list time na ginawa natin is 10 seconds lang. Dapat, pag pinatay natin tong uno natin, dapat mawawala rin siya dito sa simple queue. Siyempre, diba ganun din naman pag sa PPOE server. Try natin. Pinatay ka na guys. Dapat mariremove din siya dito. Ayun. Gaana guys. Let's try natin ulit buhayin. Tingnan naman natin kung babalik ba siya dito sa simple queue natin. Tanggal. Ayan. Bali, ito lang yung ginawa ko guys. Bali kasi dito, parang mag-automatic siya maggagawa ng parent sa simple queue.
Ito. Gawa siya ng parent na wifi. Tapos ito yung network. Ako naman, ang mahalaga lang naman sa akin is yung under ng parent ng IPOE natin. Itong, kunyari itong wifi na to. Kailangan tong hotspot na to. Pag ko, mawawala. Pag inopen ko, babalik. Para at least nalilimit to. Tapos at the same time, dynamic siya. Kasi kadalasan, di ba, na nagra-random siya. May ibang router na gano'n eh. Nagra-random yung MAC address eh. Ayun, bumalik na siya guys. So, try ko mag-connect sa Bisol. Isipan na ako guys. Ayan. Naka-connect na ako. Ayan. May internet naman siya. Tapos ito guys, kailangan syempre, lagi tayo naka-monitor dito. Pwede naman, mag-add ka na lang ng comment dito kung talagang gusto mong may pangalan to, pati nung client mo. Static mo na lang siya. Pero kasi pag ganun, di ba? I-static mo ba tapos manual mong i-add dito. Mas ganito. Or pinaka the best, mag-avail kayo ng billing system ni Tauki. At least doon. Alam ko may mga script na rin yung IPOE na yun eh. Kung dati kayo naka-IPOE, pwede mo siya i-migrate. So automatic i-disconnect. Kung due date niya na, automatic siya i-disconnect. So yun lang naman concept nito guys. Itong IPOE na to. DHCP server lang naman siya. Siguro inaaral ko pa lang din kasi ito eh. Kung paano mag-aana. Marami na rin gumawa dati na net, pero hindi pa IPOE yung tawag. Ito point pa lang dati. So ayun,